Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga gospel reflection. Ngayon ay Linggo, March 29, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 27, verse 11 to 54. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" tanong sa kanya ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsabi." Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kahit sinabi sa kanya ni Pilato, "Hindi mo ba naririnig ang ipinaparatang nila sa iyo?" Ngunit hindi sumagot si Jesus kaputok man, kahit nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian ng gobernador na magpalaya ng isang bilanggo, sino man ang hilingin ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kahit na magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, "Sino ang ibig niyong palayain ko? Si Barabas ba o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahihirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya." Ang mga tao na may sinusula ng mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko?" "Si Barabas po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang lahat, "Ipako sa krus." "Bakit? Anong masamang ginawa niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa silang sumigaw, "Ipako sa krus." Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang na magkagulo pa ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at nagugas ng kamay sa harapan ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo," sagot ni Pilato. Sumagot ang mga tao, "Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya." At pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Nagkalikaw sila ng halamang tinik at ipinutong sa kanya. Saka pinaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak na niluhuran at binati, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Siya'y pinaglulurhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghampas sa ulo, at pagkatapos kutyain, kanilang inalisan ng balabal at sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila sa lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga Cirene. Pilit nilang ipinapapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang pook ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak at hinaluan ng apdo. Ngunit ang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran, at naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya, "Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo." 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus
isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatango-tango pang sinabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iniligtas mo ang iyong sarili. Iligtas mo ang iyong sarili kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di maligtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nanalig siya sa Diyos at sinabi niyang siya ang anak ng Diyos. Ililigtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. At inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani." Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, at tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, "Hintayin natin muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya." Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang napunit sa gitna ang tabig ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nahinig ang lupa. Nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila sa libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang kawal nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat na nangyari. Tunay ngang ito ang anak ng Diyos, sabi nila, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Mahaba po yung ating gospel ngayon. At ngayong araw na ito ay ginugunita natin ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Alam niyo po, pumasok si Jesus sa Jerusalem, sa templo, wala siyang kabayo na mandirigma. Wala siyang sundalong kasama. Wala siyang simbolo ng kapangyarihang politikal. Sa halip, siya ay nakasakay sa isang hamak na asno. Napakalalim po ng simbolong ito. Sa kultura noon, ang hari, pag dumarating ay sakay ay kabayo. Yung pinakamatikas na kabayo, ito ay tanda ng digmaan. Pero ang hari ng sakay ng asno na sinakyan ni Jesus ay tanda ng kapayapaan. Pinapakita ni Jesus na hindi siya yung hari na pamantay ng mundo. Ang mga tao noon ay umaasa marahil na si Jesus yung magpapalaya sa kanila sa kapangyarihan ng Roma. Umaasa sila sa agarang pagbabago. Umaasa sila sa hari na malakas sa panlabas na kapangyarihan. Pero si Jesus, nung pumasok sa templo, dumarating na may ibang misyon. Hindi upang sakupin ang lungsod, kundi upang ibigay ang sarili. Hindi upang maghari sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig. At dito mahalagang pagnilayan. Madali nating tanggapin si Jesus kapag siya ay tugma sa gusto natin. Pero paano kapag ang paraan niya ay hindi ayon sa inaasahan natin? Minsan, gusto rin natin ng Diyos na agad ayusin ang lahat. Gusto natin solusyon agad, tagumpay agad. Pero madalas, ang paraan ni Jesus ay tahimik, mapagpakumbaba, at hindi dramatic ayon sa gusto natin. At minsan, yung parehong taong sumisigaw ng Hosana ay sila ring madaling manahimik kapag dumadating ang hirap. Ito ang hamon sa atin.
Ang pananampalataya ba natin na hanggang masayang pagtanggap lamang o handa rin tayong sumunod kapag ang landas ay papunta na sa krus? Let us pray. Panginoong Hesus, Ikaw ang hari na dumarating, hindi sa yabang kundi sa kababaang loob. Turuan mo akong tanggapin ka, hindi lang sa masasayang sandali, kundi pati sa mga panahong may sakripisyo. Kapag ang inaasahan namin ay iba sa iyong paraan. Bigyan mo ako ng puso marunong magtiwala at nawa ang aming hosana ay hindi lamang sigaw ng labi, kundi paninindigan ng buhay. Amen. Friends, Sunday ngayon. So, magsimba tayo, umattend tayo sa ating mga Sunday worship. Share natin yung audio gospel na ito. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nagpapaalala. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.